Paano ka makakaipon ng 100,000 pesos kahit maliit ang income mo? Hindi to madali, pero posible. Basta tamang diskarte at pamamaraan mo. Sa video na to, ituturo ko sa iyo ang 8 easy strategies na pwede mong simulan ngayon. At yung tip number 7, yan ang dahilan kung bakit mas mapapabilis ang pag-iipon mo. Number 1, mag-set ng deadline. Para mas madali mong maabot ang ipon goals mo, kailangan may deadline ka. Hindi pwedeng isusulat mo lang sa hangin na mag-iipon ako ng 100,000 pesos pero wala kang malinaw na timeline o plano. Kasi kapag walang deadline, walang sense of urgency at malaki ang chance na hindi mo na siya sisimulan. Kaya ang tanong, gaano katagal mo dapat maipon ang 100,000 pesos? Sabihin na lang natin na gusto mong ma-achieve ito sa loob ng 1 taon. Ibig sabihin, kailangan mo makapagtabi ng 8,334 pesos per month or 274 pesos per day. Hindi ba mas madali itong buuin kapag ganito? Kasi imbes na nakafocus ka sa 100,000 pesos na parang sobrang laki, kung 274 pesos lang per day ang iniisip mo, parang mas kaya, di ba? At dahil may breakdown ka na, mas madali ka na rin makakaisip ng mga steps na gagawin mo para maabot ito. Which lead us to our next tip. Number 2, mag-track ng pera. Paano mo maayos ang pera mo kung hindi mo alam kung saan ito napupunta? Kaya importanteng i-track mo lahat ng gastos mo, malaki man o maliit. Madali lang ito. Mag-download ka lang ng expense tracker app sa Play Store or App Store. Kahit simpleng Google Sheets o notebook, pwede na rin. Ang goal mo ay isulat lahat ng galaw ng pera mo. Kahit yung 15 pesos na binili mong merienda. Gawin mo ito for 1 month. Makikita mong ang dami mo palang pinagkakagastusan na hindi mo napapansin. At pag nakita mo yan ng malinaw, mas madali mong makokontrol ang gastos at mas mapapabilis ang pag-ipon mo. Next, number 3, bawasan o tanggalin ang discretionary expenses. Ano nga bang discretionary expenses? Yan yung mga gastos na kahit wala, buhay ka pa rin. Hindi siya essentials tulad ng pagkain, kuryente at tubig. At ngayon na tinatrack mo na ang pera mo, may kita mo na may mga gastos na pwedeng bawasan o tuluyang tanggalin. Halimbawa, ito yung karaniwang discretionary spending ng ilang Pinoy. Minsan, hindi natin namamalayan. Sa loob lang ng 1 araw, pwede tayong gumastos ng ganito. Pagkain sa labas, 100 pesos. Food delivery, 50 pesos. Non-essential shopping, 100 pesos. Bisyo tulad ng yosi, alak o sugal, 100 pesos. Total, 350 pesos sa 1 araw. Kung titingnan mo, mas malaki pa yan sa daily savings goal mo na 274 pesos. Ibig sabihin, malaki rin pala ang pwede mong matipid at maipon kung babawasan o tatanggalin mo lang ang mga gastos na hindi naman kailangan. Tandaan, hindi mo kailangan magsakripisyo ng sobra. Kailangan mo lang maging mas intentional sa paggastos. Next, iwasan ang mga trigger. Minsan hindi ka makakapag-ipon, hindi dahil kulang ang kita mo, kundi dahil palagi kang natutukso gumastos. Tad ka ng notifications ni Shopee at Lazada. Tapos pag nag-browse ka sa Facebook o Instagram, may lalabas na ad na parang ang hirap tanggihan. Minsan pa nga, nasa mga shopping groups ka o naka-follow sa mga pages na kahit hindi naman directly tungkol sa gastos, nahihikayat ka pa ring bumili dahil ang ganda ng nakita mo. Kaya kung seryoso ka sa pag-iipon, baka panahon na para i-uninstall muna ang mga online shopping apps. Umalis sa ilang Facebook groups at mag-unfollow ng mga pages na pamatay ng disiplina sa pag-iipon mo. I-practice mo rin ang delayed gratification, lalo na kung emotional at impulsive buyer ka. Subukan mo ang 30-day rule. Kapag may gusto kang bilhin na hindi naman kailangan, hintayin mo muna ang 30 days. Bakit? Dahil kadalasan after 30 days, marirealize mo na hindi mo naman talaga gusto yon. Nadala ka lang sa social media hype, emosyon o peer pressure. Sa simpleng rule na ito, hindi lang pera ang matitipid mo, kundi matututo ka pang maging disiplinado pagdating sa pera mo. At minsan, hindi lang apps ang trigger.
pati mga tao sa paligid natin. Yung mga nagyayaya sa inuman, kainan, gala o bisyo. Hindi masama na matuto kang tumanggi. Hindi naman malaking kawalan kung hindi ka muna sumama. Pero malaking tulong kasi ito sa pag-ipon mo. At kung gusto mong mas mapabilis ang progress mo, huwag mong palalampasin ang simpleng tip na ito. Number 5. Sundin ang budget. Ngayon alam mo na kung saan napupunta ang pera mo, oras na para gumawa ka ng budgeting system na bagay sa lifestyle mo. Pero tandaan, hindi sapat na gumawa ka lang. Kailangan mo rin itong sundin at i-adjust over time. Pwede mo subukan ang 50-30-20 rule. 50% para sa essentials, 30% para sa wants, at 20% para sa savings. O kung mas malit ang kita mo, pwede mo rin i-adjust tulad ng 75-10-15 rule na tinuro natin sa isa pang video na nasa info cards. Check mo na lang later. Ang importante, may sistema kang sinusunod. Kahit anong budgeting split ang gamitin mo, basta sundin mo ito consistently, katulad ng susunod. Gawing priority ang savings. Kung gusto mo makaipon ng mabilis, ito ang pinakaimportanteng prinsipyo. Pay yourself first. Bago ka gumastos sa mga luho at sa wants mo, unahin mong bayaran ang sarili mo sa pamamagitan ng savings. Madalas na pagkakamali ng karamihan. Ginagastos muna ang buong sweldo. Tapos kung may matira, yun lang ang iniipon. Pero ang realidad, madalas, walang natitira. Kasi habang may hawak ang pera, mas natutokso kang gumastos, lalo na kung wala kang disiplina. Kaya kung seryoso ka sa 100k pesos na goal mo, savings dapat ang nauuna, hindi ang nahuhuli. Pero, paano kung kahit anong gawin mong pagtitipid, ay parang hindi pa rin lumalaki ang ipon mo? Most likely, hindi mo pa rin kasi ginagawa ito. Number 7. Find ways to make more money. Kung gusto mo talagang gumagastos ka pa rin sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo, nakapag-online shopping ka from time to time, at hindi ka stress sa kakatipid, mas maganda kung palakihin mo rin ang income mo. Dahil kahit gaano ka pa katipid, mas makakatulong sa pag-abot ng goal mo na 100,000 pesos kung mas malaki ang kinikita mo. Pwede kang magsimula sa mismong trabaho mo, ayusin ang performance para ma-promote, humingi ng extra hours or overtime kung kaya, o subukang mag-transfer sa ibang department na kaya magbigay ng mas malaking income potential. Kung kulang pa rin, subukan ang side hustle. Minsan, andyan lang sa paligid mo ang opportunity. Tumulong sa mga kapitbahay, mag-car wash, construction, o mag-alaga sa hayop. Speaking of mag-alaga ng mga pets, yung isang kapitbahay namin, kumikita dahil siyang taga-alaga ng aso ng kapitbahay namin tuwing nasa work sila. Hindi man glamoroso pero may kita pa rin. Pwedeng subukang mag-sideline tuwing weekend o rest day. Or pwede ka rin mag-reach out sa mga kakilala mo na may negosyo o online business. Dahil kakilala ka nila, mas may chance kang bigyan ng work opportunity kahit pa part-time lang. At kung may talent o skill ka naman, gamitin mo yan para kumita rin. Kung wala pa, okay lang. Walang mawawala kung mag-aaral ka. Maraming free tutorials at tools online. Ang kulang na lang, disiplina at action mo. Pero, ito talaga ang pinakamahalaga sa lahat ng tips na nabanggit natin. Baliwala ang lahat kanina kung hindi mo rin ito gagawin. Number 8, start immediately. Pagkatapos mong panoorin ang video na to, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Simulan mo na yung plano mong makaipon. Kahit malit lang muna sa simula. Huwag kang ma-overwhelm. Hindi kailangan perpekto at malaki agad. Ang mahalaga, gumagalaw ka na. Habang ganado ka pa, sulitin mo yung momentum. Kasi kapag pinatagal mo pa, baka matalo ka na naman ng katamaran at procrastination. Small steps today can lead to bigger goals. Ngayon, ano na after ng 100,000 pesos? Kung nakaipon ka na ng 100k, congratulations! Maraming Pilipino, hindi pa yan nararating.
Pero ikaw, nagsimula kang gumalaw at nakarating na sa unang goal mo. Ang next step, gamitin mo ng tama ang naipon mo. Pwede mong ilagay ang buong amount o kahit portion lang sa high yield savings account tulad ng GSave, Maya, GoTime at iba pa. Bakit? Kasi mas mataas ang interest rate dito kumpara sa traditional banks. At habang hinihintay mong gamitin yan for a bigger goal, lumalaki pa rin ang value niya. Pero tandaan, hindi dito nagtatapos ang journey mo. Hindi porket nakaipon ka na ng 100k, okay na ulit gumastos ng walang plano. Ipon is not a one-time goal. Ito ay habit na pwede mong dalhin habang tumataas pa ang mga pangarap mo sa buhay. Pero kung ready ka nang matuto ng next level mindset, bagay sa ito. Alamin ang sekreto ng mga Chinese pagdating sa pera na pwede mong gayahin. Panoorin ang next video. Sikreto ng mga Chinese sa pera kaya sila mayaman na hindi mo alam. Click mo na. Watch now.